Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ipinaliwanag ng 11th Council Elder ang relasyon nito sa kadet na si Juanya. At tinanong naman nito si Wang Hul nang may panglalandi kung ayos lamang na gawin ng isang magandang lalaki sa kanyang harapan ang mga sinabi nito sa kanila, na agad naman niya itong sinang-ayunan. Tinanong naman niya si Moon Ju na kung kailan naman nito balak na sabihin ang totoo sa mga kasamahan nito. Dagdag pa nito na dahil sa nakalabas naman na ito ng Demonic Academy ay wala ng dahilan upang ipagpatuloy nito ang kanyang ginagawa, nabigla naman dito si Moon Ju sa sinasabi sa kanya ng kanyang uncle. Napasabi na lang ito na magpupunta ang mga ito sa Dark Dragon Palm Clan kapag ang lolo nito ay makabalik. At doon na lang niya ito sasabihin sa kanila, tinuwanan naman ito ng 11th Council Guardian at sinasabi na naiintindihan niya ito. Sa nakikita ni Yuwon sa reaksyon ni Moon Ju ay natatawa na lang ito. Nang matapos ay nagdesisyon na ang mga ito na umalis, sabi naman dito ng 11th Council Elder na humihingi siya ng pasensya dahil sa hindi nila ito mabigyan ng maayos na matutuluyan, at kung gusto ng mga ito na maari naman silang magpalipas ng gabi dito sa kanilang guest house ngayon. Sa isip naman ni Yuwon na masyado itong mabait sa kanila. Dahil sa alam nitong wala siyang clan na pagpapalipasan ng gabi, kaya naman ay nagpasalamat ito sa kanyang kabaitan. Sabi dito ni Yuwon kung ayos lamang ba na magdala ito ng isa sa kanyang tauhan, na agad naman itong sinang-ayunan, at tinanong kung sino ang nais nitong isama sa kanila, at uutusan niya ang kanyang mga tauhan upang kuhain ito, sabi naman ni Yuwon na siya na ang bahala at nagpasalamat sa alok nito sa kanya. Sa timog na parte ng Heavenly Demonic Cult's Castle naman, sa tirahan ni Yuwon, agad na nagtungo dito ang grupo nila Yuwon. Sabi naman ni Yuwon na malinis pa din sa lugar na ito, at ang lahat ay ganun pa din sa dati. Si Guard Jiang ay palaging masipag, gumigising ito ng maaga tuwing umaga at magwawali sa paligid matapos nitong magsanay, at ngayon ay makikita niya ulit ito. Napapatanong si Yuwon kung ano naman kaya ang magiging reaksyon nito pag nakita na niya siyang malaki na. Matapos ay pumasok na agad ang mga ito sa loob, sa isip naman ni Moon Ju na ito pala ang lugar kung saan ang young master na Chian Yuwon ay ipinanganak at pinalaki. Nang bigla namang napahinto dito si Yuwon, kinakabahan naman nitong sinasabi, na hindi nito maramdaman ang presensya ni Guard Jiang sa paligid. Agad naman nitong binuksan ang pintuan. Pagpasok ay sabi nito na lahat ng gamit ni Guard Jiang ay nandito pa din, at walang rason upang aalis ito ng hating gabi sa kanilang tirahan at magpunta sa kung saan. Ngayon na natignan na niya ito ng malapitan ay wala itong maramdaman na kahit na anong init sa kanyang silid, at pakiramdam niya na ang kanilang tahanan ay walang tao ng 3 o 4 na araw na. Ngunit wala naman itong makitang mga bakas ng kahit na anong labanan sa buong lugar. At kung si Guard Jiang ay nakidnap, ang may kasalanan ay totoong mga profesional. Sabi nito na di niya alam kung may makikita siyang kakaiba dito gamit lamang ang kanyang mga mata, kaya naman ay inutusan na nito ang nanomachine na i-scan ang buong bahay at paligid, at tignan kung may mga bakas ba ng kahit na anong pagpasok o ng labanan, sinunod naman ito ng nanomachine. Nang matapos na ma-scan ito ng nanomachine ay agad naman itong ipinakita sa kanya, nang may napansin itong isang bakas. Matapos ay agad naman niya itong pinuntahan upang agad na masuri, nang makita ay sabi nito na isa itong bakas ng sword, ngunit mas mukha itong isang marka ng sword chi. Naiinis naman ito at sinasabi na mahirap tukuyin ang kahit na ano ayon lamang sa isang ito. Ang kailangan niya ay isang palatandaan kung mayroon bang isang teknik sa lugar na ito. Sabi naman dito ni Wang Hul na isa itong bakas ng espada, hindi kaya ay ang kanyang Guard Jiang ay naambush. Natigilan naman si Wang Hul nang napalingon ito kay Yuwon, dahil ang itsura nito ay galit na galit. Sa isip ni Wang Hul na hindi pa niya nakikita ang kanyang pinuno ng ganito, dahil ang itsura niya ay parang isang bulkan na malapit na sa pagsabog, dahil base sa kanyang mga naikwento sa kanila na ang Guard Jiang na sinasabi nito ay halos isang ama na para sa kanya, kaya naman ay normal na ang ganitong reaksyon sa kanya sa sitwasyon na ito. Sabi naman dito ng isa pang kasamahan nila na kung ito ay isang bakas ng espada, ay ang dulo nito ay malalim, at sa mga 6 na main clan, ang mga gumagamit ng mga espada bilang kanilang pangunahing sandata, ay ang Sword Clan, Dark Clan, at ang Sound Clan.
Pagtayo ni Yuun ay napapaisip naman ito kung sino naman kaya sa tatlong ito ang maaring maging salarin. Kailangan niya kayang alisin ang Dark Clan sa listahan ng mga pinaghihinalaan niya, dahil ang mga ito ay abala sa pagharap sa apat na clan ngayon. Ngunit hindi niya itong maalis dahil ang mga ito ay panigurado na gumamit ng isang pagsugod gamit ang mga smokescreen. Nagbigay naman dito si Heobong ng isang ideya, kung bakit hindi sila maghanap ng mga palatandaan sa mga clan na pinaghihinalaan nito, at ayon sa kanyang pagkakaalam ay ang mga council elder ng mga main clan ay wala sa ngayon, hindi kaya mas madali nilang mapapasok ang mga ito. Sabi naman ng isa na hindi ito madali, kahit na wala ang mga leader ng mga clan ng mga ito, ay hindi nila maaring maliitin ang kakayahan ng 6 na main clan. Kahit na ang Flying Phantom Clan na isa lamang elite clan at wala sa 6 na main clan, ay mayroong mga advanced martial artist na lalabas lamang kapag mayroong nagtangka na pumasok, at kahit na magawa nilang makapasok, ay napaka-imposible na makapaghanap sila sa buong clan manor. Kinuha naman ni Wang Hul ang atensyon ni Yuun, sabi nito na ang tunay na hangarin ng mga ito ay hindi si Guardian kung hindi ay siya mismo. At kapag nalaman na ng mga ito na nakalabas na siya ay panigurado na may pupunta sa kanya upang magsabi, kaya naman ay bakit hindi niya subukan ang kanyang plano. Sa isang silid naman ay may sumisigaw ng malakas dahil sa sakit na nararanasan nito, mula dito ay makikita na nakakulong si Guardian. Sabi ng isa naman dito na sino ang may sabi na matulog ito habang may pinapainit na isang bakal sa malakas na baga, matapos ay idinikit ito sa katawan ni Guardian. Dahil sa sobrang sakit ay napasigaw ito ng malakas. Sabi nito na hindi siya hihinto sa kanyang ginagawa hanggat hindi ito sumasagot ng maayos sa kanilang mga itinatanong. Sabi naman ni Lady Mo na mayroon itong saradong bibig kahit na isa lamang itong gwardya. Sabi nito na dahil sa abala siya sa madaming bagay na kailangan niyang puntahan, ay ito na ang kanyang huling tanong para sa kanya, kung ang Lord ba ay tinuruan ng martial arts ang bastardong si Qian Yuun. Sumagot naman dito si Guardian kahit na hirap na itong magsalita, na ito ay hindi kahit kailan ay nangyari. Nenas naman dito si Lady Mo, kahit na halos na mamatay na ito ay matigas pa din ang gwardiyang ito ni Yuun, kaya naman ay sinabi nito na ipagpatuloy lamang nila ang pagpapahirap dito, na sinunod naman ng kanyang utusan. Nang bigla naman na may dumating at tinawag si Lady Mo, sabi nito kay Lady Mo na nakalabas na ito, nagtataka naman siya sa sinasabi nito kaya naman ay nagtanong si Lady Mo kung ano ba ang tinutukoy nito sa kanya, sabi nito na si Qian Yuun ay umalis na ng Demonic Academy, na bigla naman ito sa ibinalita sa kanya. Matapos ay napasabi na lang siya na ito'y napakaganda, ang paglabas nito sa Demonic Academy ay isa sa magandang pagkakataon para sa kanila, at ang swerte nitong tinataglay ay ngayon na mauubos. Kaya naman ay tinanong niya ito kung nasaan naman ang bastardong ito, at ibinulong niya ang buong detalye kay Lady Mo, sa pagkakarinig nito ay napangiti na lang siya sa tuwa. Naririnig naman ito ni Guardian kaya naman ay napasabi na lang ito na sana ay mag-iingat ang kanyang young master Qian Yuun. Sa isang naman ay napapatanong si Heobong kung sigurado ba si Wang Hul na gagana ang plano nito. Sabi naman ni Moonju na maaaring hindi, ngunit kung sakali naman na tama si Wang Hul, ay maya-maya lang ay may makikipag-usap na sa kanila kaya mag-abang na lang ang mga ito sa mga mangyayari. Sa isip naman nito na ang mga main clan na ito ay hindi gagawa ng kung ano mang bagay sa ganitong mataong lugar, gamit ang kanilang young master bilang pain upang maobserbahan ang magiging hakbang ng tatlong main clan, ito ay isang lantarang plano ngunit mayroon kayang makikipag-usap sa kanila. Nang bigla namang natigilan si Yuun, dahil sa may nagpadala dito ng isang sound telepathy, sabi nito na kahit na naririnig niya ito ay wala itong dapat na gawin kundi ang kumain lamang, at kung lumingon ito o magpadala man ng kahit na maliit na signal sa kanyang mga kasamahan, ay may hindi niya gusto ang mangyayari. Ngayon ay babalaan niya ito, na huwag na nitong tangkain pa na magbukas ng kanyang chi sense upang malaman ang kinaroroonan niya, at kung subukan nitong may gawin na kahit na ano ay mamamatay ang taong tinutukoy niya. Sa isip naman ni Yuun na ang mga ito ay hindi basta-basta, dahil ang paraan ng mga ito sa pananakot ay kagaya sa kung ano ang mayroon ang Demonic Academy.
Sabi pa nito na hindi niya lubos maisip na ang magkaroon ng isa sa kanyang mga tauhan ay makidnap, ay makakaramdam siya ng hindi kaaya-ayang pakiramdam at pagkagalit. Kaya naman ay inutusan na nito ang nanomachine na tukuyin ang pinanggagalingan ng sound telepathy na ipinadala sa kanya, na agad naman na sinunod ng nanomachine. Sabi sa kanya nang nagpadala ng sound telepathy na magpunta ito mamayang 1:00 ng umaga sa Poison Clan Manor. Napatanong naman ito sa sinabi nitong lugar na kanyang pupuntahan, dagdag pa sa sinasabi nito na kailangan nito na magtungo doon ng hindi armado, at kapag nagtungo siya dito ng kahit na bitbit ang kanyang blade sa kanyang likudan, ay puputulan ng mga ito ang isa sa mga braso nito bago pa siya makaapak sa entrance ng Clan Manor ng Poison Clan. At kitang-kita naman sa kanyang mga sinasabi na kailangan nitong pumunta doon ng mag-isa. At kapag may nakita silang kahit na anong anino ng kung sino sa loob ng 300 metro ay babawiin nila ang buhay nito, at papatayin din nila ito kapag hindi siya dumating sa tamang oras, kaya naman ay mag-isip na ito ng kanyang tamang desisyon. Dagdag pa nito na kailangan pa ba nitong ipaliwanag sa kanya ang mangyayari kapag sinubukan niya itong sundan at habulin, nang bigla naman na nalaman na ni Yuwon ang kinaroroonan ng boses. Sabi nito na hindi niya matukoy ang itsura nito ngunit siya ay malapit lamang sa pintuan ng inn, at kailangan na nitong kumilos bago pa ito makalayo sa kanyang chi radar. Nang bigla namang pinalo ni Yuwon ang kanilang lamesa na kinakainan, matapos ay nagsipag tayuan ang mga katabi ng mga ito. Tinignan naman ni Yuwon ang pintuan upang masilip ito. Sinigawan naman ang mga ito ni Heobong at sinasabi na sino sila upang titigan ng masama ang kanilang pinuno. At habang sinasabi ito ni Heobong ay agad na kumilos si Yuwon, matapos ay agad na inatake ni Yuwon ang mga tao sa kanyang paligid at nagtungo sa isang tao. Nagulat naman ito nang makita si Yuwon sa kanyang harapan, agad naman itong sinakaw ni Yuwon at tinatanong kung anong clan ito nabibilang. Nagtataka naman ito kaya tinatanong si Yuwon kung anong clan ba ang sinasabi nito sa kanya. Sinabihan naman siya ng ating bida na mas maganda kung magsasabi na ito ng totoo, dahil kahit siya ay hindi alam ang mga maaring magawa nito sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ngunit bago pa ito makapagsalita ay nagawa na nitong malason ang kanyang sarili at namatay. Agad naman na inihagis ito ni Yuwon. Napatanong naman sila dito kung ito ba ang mga salarin, na sinagot naman ni Yuwon na hindi siya sigurado pero parang hindi. At dahil sa madami na ang nakatingin sa kanila ay sinabi nito na kuhanin na lang nito ang mga katawan at umalis na dito. Humugungi naman ito ng pasensya kay Heobong at inutusan na kung maari ba na siya na ang magbuhat ng isang naiwan na nagawang maihi sa kanyang damit. Wala namang nagawa dito si Heobong kung hindi ang sumunod. Sa timog na bahagi naman ng Heavenly Demonic Cult's Castle, sa bahay ni Cheon Yuwon, ay sinasabi ng mga tao na kanilang dinala na sila ay binayaran upang pagmatiyagan siya at ito lang ang dahilan ng kanilang ginagawa. Kaya naman ay nagtanong ang bida sa kanila kung ano ba ang itsura ng taong nagbayad upang manmanan siya. Sumagot naman ang mga ito na hindi nila alam kung sino ito, dahil ang nag-utos sa kanila ay nakasuot ng straw hat upang takpan ang kanyang muka. Sabi naman ni Heobong dito na sa tingin nito ay nagsasabi sila ng totoo. Sabi naman ni Munju na base sa itsura ng mga medalya nila ay mukhang galing ang mga ito sa normal na martial arts families. Pumayag naman dito si Yuwon, at sinabi na hindi na nito papaslangan sila. Nagpasalamat naman ang mga ito kay Yuwon. Ngunit dagdag ni Yuwon na kailangan muna nilang manatili dito ng 2 araw, nagtataka naman ang mga ito sa sinabi sa kanila ni Yuwon. Matapos ay agad namang pinatulog ng mga kasamahan ni Yuwon ang mga ito, at sinabi na itali na muna ang mga ito at dalhin sa bodega na agad naman ng mga ito na sinunod. Sa isip ni Yuwon na sa tingin niya ay kailangan niya munang maghintay na makabalik ang lahat upang may malaman na kahit ano. Ang 3 sa mga ito ay napag-usapan na makabalik 6:00 ng hapon. Ang unang nakabalik ay si Wang Hul, na nagawang mag-especially iya sa pagkilos ng Sound Clan. Sabi nito kay Yuwon na may mga taong pumasok at lumabas sa direksyon ng Sound Clan, ngunit wala itong nakita na kahit anong kakaibang nangyayari sa loob ng mga ito. Nagtanong naman si Yuwon kung may nakita ba ito doon na nakasuot ng straw hat.
na sumagot naman ito na walang kahit isa sa mga nakita niya ang nakasuot ng ganon. Sabi pa nito na sa tingin niya ay ito marahil ay mula sa Dark Clan o hindi kaya ay sa Sword Clan. Kailangan na muna nilang maghintay hanggang sa makabalik sila Becky at si Samachok, upang matukoy nila kung anong clan ba ang gumawa nito. Sabi ni Yuwon na ngayon ay nabanggit na niya ito ay halos 1 oras na ang nakakalipas sa napag-usapang oras, bakit kaya nahuli ang mga ito ng balik? Sabi naman ni Wang Hul na mukhang may masama siyang nararamdaman sa pagkakataon na ito, pati si Yuwon ay nakaramdam din na baka may masama nang nangyari sa mga ito. Sa Dark Clan Manor naman, ay paparating ang mga kawal ng Dark Clan kay Lady Mo upang may i-report. Nang makarating ay agad na ipinabagsak ang dalawa na walang malay sa lapag, sabi ng isa na gaya nga ng sinabi nito, ay nakita nila ang dalawang ito na nakatago malapit sa Sword Clan's Manor. Ang isang bata na ito ay mabangis, kahit na isa lamang itong 20 taong gulang ay isa na itong proficient master, nahihiya siyang aminin ito, ngunit nabigo siyang mahuli ito ng mabuti na lamang at tinulungan siya ng kanilang mga kawal. Sabi naman dito ni Lady Mo na ayos lamang ito dahil nagawa naman niya ang kanyang misyon, at nakikita na nito ang mukha ni Yuwon na nagtataka ng mas malinaw pa sa sikat ng araw, na kung aling clan ang kumuha sa kanyang guardian. Sa isip naman ng isa nitong tagasunod na halos 20 taon na niya itong pinagsisilbihan ngunit hanggang ngayon ay nagagawa niya pa din matakot dito. Nalaman niya na nagsagawa ang mga ito ng isang patibong matapos na malaman na lumabas na si Qian Yuwon sa Demonic Academy, at kung hindi ito pinili ng personal bilang maging isang asawa ng Lord, ay maaring ito ang susunod na leader ng kanilang Dark Clan. Matapos ay nagtanong naman si Lady Mo kung saang clan naman ang mga ito nabibilang. Sumagot naman ito at sinabi na ang isang ito ay si Becky, na sabi ay mula sa Gentle Kick Clan. Sabi naman ni Lady Mo na kung ang isang ito ay mula sa Gentle Kick Clan, ang isang ito ay anak ng isang elite clan, at upang magkaroon ng tagasunod na kagaya niya, ay mukhang nagsanay ito ng mabuti sa loob ng Demonic Academy. Matapos ay tinanong naman niya ang isang dala nila. Sabi naman nito na gusto sana niyang itanong kay Lady Mo kung ano ang gusto nitong gawin sa isang ito. Nagtataka naman dito si Lady Mo. Sabi nito na siya ay anak ng 9th Council Elder, at sabi nito na siya ay mula sa Nihility Clan. Napatanong naman ito na ito ba ang anak ni Sir Mahayui. Sa isip naman ni Lady Mo na nagawa din pala nitong maging kakampi ang Nihility Clan, ang ipanganak na swerte sa mga nakuhang mga tagasunod, ay tunay ng banta ito para sa kanila. Kapag hindi niya ito napaslang habang ang Lord ay nasa malayo, ay mawawala na ito sa kanyang mga kamay pagdating ng panahon, kaya naman ay ipinapangako nito na papaslangan niya ito, kaya naman ay pumunta na sana ito ng mabilis sa loob ng bibig ng mabangis na ahas. Alauna ng umaga, sa kanlurang bahagi ng Heavenly Demonic Cult's Castle malapit sa Poison Clan's Manor, ay nagtungo si Yuwon dito base sa kung ano ang sinabi sa kanya ng nagpadala ng sound telepathy. Habang naglalakad ay nararamdaman naman nito ang ibang mga tao sa paligid, at ang mga ito ay nagsisipag handa na para sa kanyang pagdating. Di naman nagtagal ay nakapasok na ito, at mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita nito ang kanyang hinahanap na nakasuot ng straw hat bilang salarin sa pagkawala ng kanyang guardian. Nang makita naman ang pagdating nito ni Lady Mo, ay masaya itong napasabi na mabuti at dumating ito. Sa isip nito na ang mga labi ng mga Poison Clan ay nandito nakalagay, at ang kanyang chi sense ay nakakaramdam ng halos nasa 200 katao na nasa paligid, at hindi sila mag-aaksaya na maghanda ng ganito kung hindi seryoso ang mga ito. Namangha naman sa nararamdamang presensya ang mga kawal ng Dark Clan dahil ang presensya nito ay sobrang nakakatakot. Masaya namang binati ito ni Lady Mo na sa wakas ay nagkita na sila at pinapalapit ito sa kanya. Sa isip naman ni Yuwon na sa wakas ay nagkita na ulit sila ng babae sa harapan niya, dahil bago mamatay ang kanyang ina, ay pumunta ito kasama ng ibang mga asawa ng Lord, at sinabihan siya na mangako na hindi ito mag-aaral ng kahit na anong martial arts hanggat hindi ito nakakatungtong ng Demonic Academy. Sabi naman dito ni Lady Mo na mabilis lumipas ang panahon, at ang batang ito ay isa ng binata, at kagaya din ito ng kanyang ina, na sakit sa kanyang tainga. Isa itong insekto na nahulog sa isang madaling trap,
dahil hinayaan nito ang kanyang sarili na tanggayan ng kanyang emosyon, at hindi ito itinadhana para sa magagandang bagay. Agad naman na tinanong ni Yuwon si Lady Mo kung nasaan na ang kanyang guardian. Tinuwanan naman siya nito at sinasabi na napakahina ng utak nito. Dagdag pa ni Lady Mo, na sa tingin ba nito na basta-basta niya lamang napapalayain ang kanyang mga bihag. Sa nangyari ay tinitigan lamang ito ni Yuwon ng masama, nakita naman ito ni Lady Mo. Kaya naman ay sinabi nito na masyado siyang matapang, bakit kaya hindi muna nilang gawin na isil ang chi nito bago sila magpatuloy, na agad namang sinunod ng alagad nito. Sabi niya kay Yuwon na kung gusto nito na mabuhay pa ang kanyang guardian ay huwag na itong papalag at manatili na lamang. Tinanong naman ito ni Yuwon kung siya ba ang nagtangka sa kanya at nanakot habang nagpapadala ng sound telepathy sa isang sa narinig nito ay bigla naman siyang nabigla. Sa galit nito ay sinabihan niya si Yuwon na wag itong umakto na parang isang malakas, at agad nitong sinugod si Yuwon. Ngunit agad na nahawakan ng ating bida ang kamay ng hanggal na alagad ni Lady Mo, nang matapos ay binali niya ito ng walang kahirap-hirap. Napatayo naman dito si Lady Mo at sinasabi kay Yuwon kung nakahanda na ba ito kahit na ang kanyang guardian ay mapaslang. Matapos na marinig ito ni Yuwon ay may kinuha ito, at inihagis malapit kay Lady Mo. Nagulat naman ito sa hinagis sa kanya ni Yuwon at napapatanong kung ano naman ito. Sabi sa kanya ng ating bida na buksan nito ang maliit na kahon upang malaman niya. Nakakaramdam naman ng hindi magandang pakiramdam dito si Lady Mo, nagulat naman ito ng kanyang nabuksan na ang maliit na kahon, dahil sa loob nito ay may nakalagay na isang piraso ng mata, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida kung anong klaseng kalokohan naman ito. Napangiti naman si Yuwon at sinasabi na mali siya, dahil ang dapat na itanong nito sa kanya ay kaninong mata naman ang nasa loob ng maliit na kahon. Sa isip naman ni Lady Mo na hindi ito maari, hindi kaya ay kay Muyon ito. Ngunit imposibleng mangyari ito, kaya naman ay sinabi nito kay Yuwon na matalino ito sa kanyang ginawa ngunit mukhang minamaliit niya ito. Dagdag nito na kung talagang napasok niya ang Demonic Academy ay walang dahilan upang hindi ito mapansin ng Left Guardian at hayaan na lang siya na makalabas, at tingin ba nito na mahuhulog siya sa patibong nito. Napangiti na lang dito si Yuwon, 2 oras bago ito, sa Demonic Academy Detention Center, ay gulat na gulat si Chien Muyon sa taong biglang pumasok sa kanyang kulungan. Kinamusta naman siya nito ni Yuwon, at agad na sinabihang lumuhad siya sa kanyang harapan. Matapos ay agad niya itong ginamitan ng isang malakas na chi pressure, kaya naman sa nangyari ay wala itong nagawa kundi ang mapaluhod. Sa isip naman nito na ang ganito kalakas na chi pressure ay hindi niya makakaya kahit na ang kanyang chi ay hindi nakasil, ngunit bakit ang isang ito ay nandito? Sinabi naman nito na ang kanyang guardian ay biglang nawala. Nagtataka naman dito ang young master at napapatanong kung ano naman kaya ang sinasabi nito sa kanya. Dagdag ni Yuwon na ang mga taong kumidnap sa kanya ay inutusan siya na upang mailigtas niya ito ng buhay ay sinabihan siya na pumasok sa isang patibong ng hindi armado, kaya naman napatanong ito kung ano ang nais naman na gawin ni Muyon dito. Sa isip niya ay pakiramdam nito na ang may pagkanan nito ay ang kanyang ina. Ginamitan naman siya ni Yuwon ng chi telekinesis, at iniangat ang 2 nitong kamay. Sinigawan naman siya ni Muyon na kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi nito na ang una ay nais lamang nito ay ang magawang mahanap at mailigtas si Guardian, ngunit nagbago ang kanyang isip matapos na malaman ang tunay na salarin. At mukhang malaki ang halaga nito sa mga tao ng Dark Clan, at lalong-lalo na sa kanyang ina na si Lady Mo. Sinabihan naman nito ang ating bida na kumalma lamang ito, dahil kung sasaktan siya nito ay baka si Guardian ay hindi na maging ligtas. Pagkasabi nito ay agad na pinutol ni Yuwon ang 2 kamay ng young master ng Dark Clan na si Chien Muyon. Nabigla naman ito sa nangyari, nang matapos na makabalik sa kanyang pag-iisip ay napasigaw naman ito sa tindi ng sakit na nararamdaman mula sa pagkakaputol ng kamay nito. Napapasabi naman ang young master na gaya nga ng kanyang inaasahan na ganito ang gagawin ng baliw na halimaw na ito, ngunit sinabihan naman siya ni Yuwon na di pa siya tapos dito. Dahil hindi pa ito sapat. Tingin nito na hindi mababahala ang kanyang ina pag nakita nito ang kanyang sariling anak na halos mamatay sa pagkakaputol lamang ng kanyang 2 kamay.
sinigawan naman ito ni Qian Muyon na ano ba sa tingin nito ang ginagawa niya. Matapos ay agad naman nito na kinuha ang isang mata ng young master. Sabi nito kay Lady Mo na may nakalimutan ito, nagtaka naman ito kay Yuun, at inihagis nito ang isang medallion. Nagulat naman dito si Lady Mo dahil ito ay ang medallion na ibinigay nito sa kanyang anak, at ang ibig sabihin ba nito na ito talaga ay mata ng kanyang anak, at mukhang ang isang hamak na binata na ito ay nagawang baliin ang batas ng kanilang demonic cult. Kaya naman ay itinanong na nito kay Yuun kung ano ang gusto nitong mangyari, na agad namang sinagot ni Yuun na kailangan nitong palayain ang kanyang mga kasamahan at si Guard Jiang. Sa isip naman nito na kailangan niya munang mailabas si Qian Muyon habang nagpapanggap na papakawalan nito ang mga kasamahan ng bastardong Qian Yuun, kaya naman ay tinanong niya si Yuun kung alam ba nito na kailangan na may kapalit ang pagpapalaya niya sa mga ito, at sinang-ayunan naman ito ni Yuun. Agad naman nitong inutusan ang tauhan niya at sinabihan na pakawalan ang mga ito at dahil dito, agad naman siyang sinunod nito at umalis. Sabi nito na ngayon ay kailangan nitong magpakita ng kaparehas na aksyon, at tinanong kung nasaan ang kanyang anak, dahil sa pumunta ito dito ng mag-isa ay magpapadala na lamang ito ng kanyang tauhan. Kaya naman sinabi ni Yuun na ang kanyang mga kasamahan ay kasalukuyang hawak si Qian Muyon sa detention center sa loob ng Demonic Academy. Sa isip naman ni Lady Mo na ang isang ito ay walang utak dahil sa napakadali nitong bumigay. Akala nito na isa itong matalinong bastardo ngunit marami pa itong pagdadaanan bago siya nito maisahan, at matapos na maubos nito ang kanyang mga kasamahan ay babalikan niya ito at kukuhanin ang kalamangan. Agad namang may ibinigay dito si Yuun, at sinasabi na kapag ipinakita nila ang Jade Medallion nito ay ang kanyang mga kasamahan ay personal na dadalhin ito dito. Dagdag pa ni Yuun na wala itong intensyon na pakawalan ito hanggat ang lahat ng mga kinuha niya ay hindi pa napapakawalan kaya huwag itong magtangka ng kahit na ano. Sabi nito sa kanyang alagad na narinig naman nito ang kagustuhan ni Qian Yuun, kaya naman ay ipapaubayan na niya ito sa kanya. Pinadalhan naman niya ito ng sound telepathy at sinasabi na ibalik niya ang mga bata matapos na mapatay ang mga kasamahan nito. Agad naman nang umalis ito, sa isip ni Lady Mo na ang kanyang uncle son at ang martial prowess nito ay isang true master, kaya naman kahit na gaano pa kalakas ang mga kasamahan ni Qian Yuun, ay walang problema upang paslangin ang mga ito hanggat wala itong makakalaban na ka-level ng isang council elder. Kapag nadala na niya ang mga ito dito ng ligtas, ay bibigyan niya ito ng nakakahiyang kamatayan. Sa Demonic Academy naman, ay matagumpay na nakapasok dito ang mga alagad ni Lady Mo. Sabi nito na ang depensa ng Demonic Academy ay napakadaling pasukin, at napakadali lamang napaslangin si Yuun kahit na nasa loob pa ito ng Demonic Academy. Nang makapasok ay nagtungo na agad ang mga ito sa detention center, habang patungo ay inutusan niya ang mga kasamahan nito na sila ay magsipagtago sa gitna ng kagubatan na ito, at kapag silang tatlo nila Qian Muyon at Mu Jinyuon ay makalabas na, ay pagpapaslangin nito ang kasamahan ni Qian Yuun. Matapos ay nakita naman niya agad ang lugar ng detention center, at agad naman na itong pumasok dito. Ngunit sa pagpasok nito ay nagulat siya sa kanyang nadatnan, dahil may ibang nag-aabang sa kanya at tinatanong kung sino ito. Sabi naman ni Senior Instructor Hu na mukhang wala itong takot dahil sa nagawa nitong pasukin ng palihim ang Demonic Academy, dagdag pa nito na ibaba nito ang kanyang sandata at agad na sumuko. Sa isip naman nito na ang mga kasuotan ng mga ito ay mukhang sila ang mga instructor sa lugar na ito. Naiinis ito ng sobra dahil sa nagawa silang maloko ni Lady Mo, at agad itong tumakas. Sabi nito na kailangan niyang makabalik agad sa Dark Clan upang kuhanin pabalik ang kanilang mga bihag. Ngunit nang paglabas naman nito ay nagulat ito dahil ang kanyang mga kasama ay mga patay na, at may nakita itong isang anino sa di kalayuan, nakilala naman niya ito agad, ngunit mabilis naman itong inatake ng Left Guardian, at pinugutan ng ulo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagulat naman si Lady Mo sa pagdating ng Left Guardian sa kanilang lugar, kaya naman ay napatanong na ito kung anong ginagawa ng Left Guardian sa lugar na ito,
nang bigla itong nagulat, dahil ang Left Guardian na pumunta sa harapan nila ay bitbit ang ulo ng kanyang Uncle Son. Binabati naman ito ni Yuwon dahil sa magandang ginawa ng Left Guardian, nagpasalamat naman ito sa mga sinasabi sa kanya ni Yuwon. Nagtataka naman si Lady Mo kung ano ang mga nangyayari, hindi kaya ang Left Guardian ay isa ng tagasunod ni Yuwon. Galit naman itong nagtatanong sa Left Guardian na kailan pa na ang Guardian Clan ay pinalitan ang kanilang batas na hindi pagsuporta sa isang Vice Lord candidate na hindi pa formal na itinatalaga, at hindi ba isa itong paglabag sa batas ng kanilang demonic cult. Sinagot naman siya dito ni Left Guardian na akala nito na ang labanan sa tagapagmana ay tapos na, naiinis naman dito si Lady Mo dahil sa sagot nito sa kanya. Sinabihan naman siya ni Yuwon na umaasa pa din pala ang mga ito, at tingin ba nito na kung sakaling magtagumpay silang mabura ito dito, ay magagawa nilang ulitin ang labanan ng mga tagapagmana. Sabi naman nito kay Yuwon na dahil sa kasama lang nito ang Left Guardian ay matapang na ito, at binabalaan niya ang ating bida na huwag niya itong susubukan pa. Sa isip naman nito na wala itong magagawa na sa sitwasyon na ito, kaya naman ay kailangan na nitong iprioridad na maibalik ang kanyang mga bihag sa Dark Clan ngayon din. Upang makayanan ang mga ito, ay kailangan niya ng puwersa ng mga Council Elder ng mga main clan na ngayon ay wala dahil sa isang paglalakbay. Kaya naman ay binalaan na lang nito si Yuwon na kung gagawa pa ito ng isa pang hakbang ay papaslanggan nito si Guardian, nang biglang may pumunta sa kanya upang mag-report ng isang emergency. Sabi nito na ang labas ng manor ay napapalibutan ng mga misteryosong mga tao, nang bigla namang dumating ang 11th Council Elder, sabi nito na mabuti naman at hindi pa ito huli sa nagaganap na palabas. Napapatanong naman dito si Lady Mo kung sino naman ang isang ito, nang bigla nagsalita ang Council Elder, sabi nito na siya bilang pinuno ng Flying Phantom Clan, ay matagumpay nang naisagawa ang kanyang mga ipinag-uutos. Nagpasalamat naman dito si Yuwon at nagtanong kung ayos lamang ba ang mga ito. Sa isip ni Lady Mo na ano naman kaya ang tinutukoy ng mga ito ngayon, at ang isang weirdo ba na ito ay ang 11th Council Elder. Sabi ng Council Elder na ang kanyang mga kasamahan ay mukhang mayroon lamang maliit na mga pinsala, ngunit ang kondisyon ni Guardian ay kritikal. Nagpatawag na ito ng doktor ngunit maari na itong mamatay anumang oras, nang bigla naman itong nagulat dahil sa kanyang naramdaman. Dahil nagpalabas ng malakas na killing intent si Yuwon dahil sa mga narinig nito, natakot naman si Lady Mo na nasa kanyang tabi sa nararamdaman nito mula kay Yuwon. Pati ang nasa paligid ay namamangha dahil ang lakas ng killing intent nito ay parang dinudurog ang kanilang mga puso. Naiinis naman si Lady Mo dahil kahit ang Flying Phantom Clan ay nagsisilbi na din sa kanya, at mukhang nilagpasan pa nito ang kanyang ekspektasyon nito sa kanya, kaya naman ay napapatanong na ito kung talaga ba na natalo siya dito sa isang mababang uring anak sa labas ng kanilang Lord, dahil hindi ito maari, dahil ginawa nito ang lahat upang ang kanilang Dark Clan ay maging top clan ng kanilang demonic cult. Nabigla naman ito, nang pumasok sila Munju at sinasabi na kung hindi actress ang mga kawal nito ngayon din ay aalisan nila ng buhay ang mga daladala nila, at ang lahat ay nagatrasan at matagumpay na nakapasok ang mga ito. Mula dito ay nakita ng lahat ang young master na Cheon Muyon, dahil dito ay napatayo naman ang kanyang ina na si Lady Mo. Sabi dito ng kanyang anak na si Cheon Muyon na nagdala ito ng malaking kahihiyan sa kanya, hindi naman masukat ang galit nitong nararamdaman sa kanyang sarili, nang bigla itong lumuhad sa harapan ni Cheon Yuwon, sa ginawang ito ni Lady Mo ay napasigaw ang young master. Agad naman itong yumuko kay Yuwon at sinasabi na inaamin na nito ang kanilang pagkatalo, dagdag pa nito nakikilalanan nito si Young Master Cheon Yuwon bilang ang Vice Lord, kaya naman ay magpakita ito ng awa sa kanila at palayain ang kanyang anak at mga kawal ng kanilang Dark Clan. Pinipigilan naman siya ni Cheon Muyon na huwag itong gawin, nang bigla naman siyang nakatanggap ng sound telepathy mula sa kanyang ina, at sinasabi na tumigil ito sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na huwag itong magpadala sa kahihiyan, at pagtuunan nila ng pansin ang mabuhay pa ngayon, dahil madali lamang nila itong mapaghihigantihan kapag nakabalik na ang kanyang uncle na First Council Elder ng Demonic Cult.
At kung ito ay ang katumbas ng pagliligtas ng kanyang buhay, ay masaya itong yuyuko ng 1,000 beses sa harapan nito, kaya naman kung talagang nag-aalala ito sa kanyang ina ay itahimik na lang nito ang kanyang bibig. Sabi pa nito kay Yuwon na ang kanilang clan ay nangangako na hindi magdudulot ng kahit na anong masama para sa young master na Cheon Yuwon, kaya naman sana ay kaawaan niya ang mga ito. Pinuntahan naman nito sila Wang Hul habang hawak-hawak si Cheon Muyon, at nang makarating sa mga ito ay sinabihan niya si Wang Hul na palayain nito ang young master ng Dark Clan, labis namang nagtataka dito si Wang Hul sa gustong mangyari ni Yuwon. Nadidismaya naman dito si Left Guardian, at napapasabi na lang na ito na pala iyon. Akala niya ay ito na ang pinakamagandang makukuha nito sa kanyang paghihiganti, ngunit pinalaya niya lamang ito. Nagpadala naman si Wang Hul ng sound telepathy kay Yuwon at sinasabi na ang babaeng ito ay kilala bilang Lady of Steel, at hahayaan niya lamang ang kahihiyan na ganito, ngunit mariin pa din na iniutos ni Yuwon na pakawalan na niya ang young master at bumalik na. Tuwang-tuwa namang pinapanood ito ni Lady Mo at sinasabi na gumana ang kanyang mga plano. Ngunit nagtaka naman ito sa ginagawa ng ating bida. At sinabi dito ni Yuwon na kung nanghihingi ba ito ng tawad sa pamamagitan lamang ng pagyuko sa kanya. Kinakabahan naman si Lady Mo sa kanyang nararamdamang gagawin ni Yuwon sa mga ito. Ngunit isinagawa na ito ng ating bida, binigyan niya ng atake ang dalawa sa kanyang harapan. Upang ang kanilang mga katawan ay magkahati-hati, dahil sa hindi pag-aanong napinsala ang young master ay tinitigan niya ito ng masama. At nang ito ay patamba na ay naghanda na si Yuwon para sa kanyang huling atake dito. Napasigaw naman ng matindi ang kanyang ina na si Lady Mo at pinapahinto si Yuwon, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Yuwon at agad nang tinanggalan ng ulo si Cheon Yuwon sa kanyang harapan, at sa nangyari ay wala na itong magawa. Nakikita naman ng lahat ang malagim na nangyari sa anak ng kanilang Lady Mo ng Dark Clan, pati ang mga kasamahan ni Yuwon ay hindi rin inaakala na sa ganito mapupunta ang pagtatagpo ng mga ito. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Lady Mo habang hawak-hawak ang ulo ng kanyang anak. Nilapitan naman ito ni Yuwon at tinatanong kung masakit ba ang pakiramdam, dahil ganito ang sakit na kanyang naramdaman noon, ngunit ngayon ay ipinapasa na niya ito sa kanya. Nagalit naman ang buong Dark Clan sa ginawang ito ni Yuwon, at sinasabi na anong lakas ng loob nitong gawin ito sa kanilang young master, nang bigla naman ang mga ito ay napahinto dahil sa isang atake sa harapan ng mga ito. Sabi dito ni Left Guardian na hindi nito magagarantiya ang kaligtasan ng mga ito kung sakaling lalabas sila ng guhit na ito, ngunit ang lahat naman ay mapagbibigyan kung sakaling gusto nilang subukan kung may halaga ba ang mga buhay ng mga ito o wala. Agad naman sumugod sa ating bida ang tapat na alalay ni Lady Mo at sinasabi na hindi niya ito mapapatawad, nang bigla naman itong nahati nang inatake siya ng 11th Council Elder, matapos ay tinuwanan niya lamang ito. Sa isip naman ni Lady Mo na bakit ganito ang kinahinatnan ng lahat, at saan ba siya nagkamali, galit naman itong tinatanong si Yuwon kung bakit niya ba ito ginagawa sa kanya, dahil siya mismo ang naglagay sa kanya sa ganitong bitag ngunit bakit nito kinuha ang buhay ng kanyang anak? Sabi naman dito ni Yuwon na wala pa din itong hiya hanggang sa huli, dahil sino siya para humingi ng awa sa kanya, kung siya naman ang pumatay sa kanyang ina.